Pinatrace ni Vito kay Lily kung saan ang mga huling lugar na pinuntahan ni Tyrone, kaya napag-alaman nilang huling pinuntaan niya ay sa San Remo kung saan nakatira si Jasmine. Inutusan ni Iris si Max na doon siya mag-uumpisang maghanap, na kailangan niyang isa-isahin ang mga bahay doon at kailangan niyang tanungin kung may nakakakilala kay Jasmine. Sinabihan ni Vito ang anak niya na nai-stress na siya dahil sa kabit ni Tyrone, pero nanindigan si Iris na kailangan niyang mahanap si Jasmine, lalo't kilala siya ng daddy niya, na agad namang sinumbat ni Vito na kilala din siya ni Iris, na ayaw niyang may mananakit sa kanya sa ganung paraan, na kailangan niyang magtiwala sa kanya dahil magagawan niya ng paraan. Kinaumagahan ay dinalahan ni Aling Rosita si Jasmine ng hot chocolate, sabay kinumusta niya kung okay na siya dahil masama ang pakiramdam nito, na pinaalalahanan niya ang anak niya, nakalimutan na niya ang mga nangyayari dahil patay na si Tyrone. Giniit ni Jasmine na hindi siya makapaniwala na pinatay siya dahil hindi niya naramdaman na masama siyang tao, na agad naman siyang sinabihan ng nanay niya na huwag siyang magpapaloko sa panlabas na anyo dahil kadalasan yung mga mukhang mababait ay sila pa ang masama at lahat ng tao ay may tinatagong sekreto. Sabay na tanong niya kung papaano siya nagkaroon ng ganong kadaming pera. Giniit ni Jasmine na mas mabuting hati-hatiin na lang nila yung pera at gagamitin nila sa mabuting paraan, na iwan nila ang iba sa harapan ng simbahan, kaya sinabihan siya ni Aling Rosita na mabait talaga ang anak niya at hindi siya nagmana sa kanya na mukhang pera. Nang mahanap naman ng mga pulis yung sasakyan ni Tyrone ay agad pinuntahan ni Sandro, kung saan nakita niya yung cellphone na tinago ni Tyrone sa likod ng sasakyan niya, na yun ang ginagamit niya tuwing kokontakin niya si Jasmine noon, at agad niya itong tinago. Habang nag-aayos naman si Jasmine ng bulaklak ay pinuntahan siya ni Aling Rosita upang ipaalam na may magpapagawa ng flower arrangement para sa anniversary, kaya masaya sila dahil may kita na naman na sinaad ni Aling Rosita na swerte nila ang apo niya, sabay haplos sa tiyan ni Jasmine. Nagulat naman sila nang may tumatawag kay Jasmine dahil number ni Tyrone ang gamit nito, na sinabihan ni Aling Rosita na sagutin niya, pero sinaad ni Jasmine na patay na si Arthur at kung sino man yung tumatawag ay wala na siyang tiwala, lalo't magkakaanak na siya at ayaw niyang maging magulo ang buhay nila. Wala silang kaalam-alam na si Sandro ang tumatawag, na isang investigator na maaari sanang makatulong sa kanila. Nagulat naman sila nang dumating si Max na may kasamang lalaki, sabay pinakita yung larawan ni Tyrone at tinanong niya kung kilala nila, na agad namang sinabi ng katrabaho ni Jasmine na si Arthur yung nasa larawan, kaya nagulat sila Aling Rosita at Jasmine na agad niyang nilapitan ang anak niya. Tinanong ni Max kung madalas siya doon, pero sinaad naman ni Mang Berting na 2 beses lang dahil bumili lang ng bulaklak para hindi sila makahalata. Nang makita ni Max si Aling Rosita ay nilapitan niya ito para magtanong, na agad naman itong umiling, kaya tinanong ni Max kung may buntis doon, kaya mas natakot sila na agad inabutan ni Aling Rosita si Jasmine ng bulaklak para takpan yung tiyan niya. Agad namang sinabi ng Mang Berting na walang buntis doon, pero may bagong panganak, sabay tumawa ito na tinuro niya ang katrabaho nila. Pinakita naman ni Max yung larawan ni Tyrone kay Jasmine, pero giniit niyang hindi niya ito kilala, na agad namang sinabihan ni Aling Rosita si Max na baka gusto niyang bumili ng bulaklak, kaya nagpaalam na ito. Dahil sa mga mangyayari ay binili ni Vito kay Max na si Jasmine lang ang kailangan nila, kaya papatayin nila si Aling Rosita. Mawawasak ang puso ni Jasmine dahil sa pagkamatay ng kanyang nanay. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Lavender Fields dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.